narinig ako na isang empleyado ng ospital, sabi niya, siya lang po yung natitira doon sa loob ng van. Ako daw yung survivor. Hanggang sa nadurog talaga yung puso ko. Grabe. Sobrang bigat. Nag-flashback na lahat sa akin na yung mga sakay ko pinagkatiwala sa akin yun. Yung hipag ko, yung anak, asawa ko, yung kapitbahay namin. Sa akin pinagkatiwala yun, tapos wala akong nagawa. Ako lang daw yung nakasurvive. Pagdating ko po dito, pababa na ako ng sasakyan. Pumikit muna ako ulit sa pangalawang pagkataon, sa ilang pagkakataon. Pagmulat ko, nakita ko yung simbahan namin, Seventh-day Adventist, maliwanag, may mga tao. Paglakad ko, pagdating ko, nakita ko talaga yung ina ko, yung asawa ko, yung anak ko, yung mga kaibigan ko. Wala na sila. Kaya ang mensahe ko po, doon po yung sinabi niyo po na ginagabayan nila ako, na nakatingin sila sa akin. Sa amin po, sa aming Seventh-day Adventist po, hindi po yung ganun po yung belief namin. Kasi naniniwala po ako sa lahat ng timing ng pangyayari na yon. Hindi lang kayo maplatan, hindi ako mapupunta sa event na yon. So naniniwala po ako na yon ay pinahintulot ng Panginoon. Hindi niya makalooban ang kamatayan, pero pinahintulot niya. Kaya magaan po yung pakiramdam ko ngayon dahil sa daming sumuporta. Presensya nyo lang, masaya na ako. Nakatulong kayo. Kayo yung ginamit ng Panginoon para gumaan yung pakiramdam ko. Kaya ang mensahe ko ay yung nangyari na yon, at tanggap ko na yun ay pinahintulot ng Panginoon. At sa amin ay sila'y natutulog lamang. At sa atin naman lahat, alam natin may second coming na darating ang Panginoon. Kaya nung nakita ko sila, sabi ko, masaya na ako na pinahiram kayo ng ilang araw sa akin, panahon, taon. Alam ko sa pagdating ng Panginoon, kayo ay nakahanda na nag-aantay. Kaya malaking challenge sa akin na buhay, sa amin lahat, sa ating lahat, na maghanda tayo kasi malapit na ang Panginoon.